Tiniyak ng pamahalaan na hindi gagamitin ni Pangulong Aquino ang pondo ng gobyerno para ikampanya mga kandidato ng administrasyon. Samantala, siniguro naman ng palasyo na hindi maaapektuhan ang paghahanda para sa APEC Summit sa kabila ng nakatakdang pagbibitiw ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Nagbabalik sa ulat si Elena Luna. Binigyang din ng Malacanang na hindi gagamitin ni Pangulong Aquino ang mga pondo mula sa gobyerno para isulong ang mga kandidato ng administrasyon. Ito ay kahit pa sinabi ng kanyang speech sa Liberal Party Convention sa Balay Headquarters sa Cubao na ibubuhos niya ang makakaya para sa mga pambato ng LP. Baka ilang ulit na pong tinanong yan at sa bawat pagkakataon ay pareho ang kasagutan. Hindi po gumagawa ang pamahalaan ng labag sa batas at nananatiling tapat sa aming mga boss, ang mga mamayang Pilipino. Bawat sentimo, bawat piso ng pondo ng bayan ay ginagasto sa tamang paraan at hindi po lumalabag sa batas. Ayon kay PCOO Secretary Sandy Coloma, hindi kailanman gagawa ang Pangulo ng bagay na labag sa batas. Batid-an niya ng Pangulo ang mabigat na responsibilidad na kanyang pinapasan at determinado siyang gawin ang lahat ng tama at nararapat. Pero determinado rin siyang sumama sa mga kampanya ng mga pambato ng administrasyon katulad doong 2013 elections. Nakita po naman natin ang resulta nito na kinampanya ay karamihan sa kanila doon sa senatorial slate ay nanalo by a ratio of 9-3. At sa lahat naman po ng pagkakataong yan, napanatili pa rin naman niya yung mataas na pagsang-ayon ng mga mamamayan sa kanyang performance. Sa aking palagay, ito ay pagpapatunay na kinikilala ng mga mamamayan yung kanyang katapatan sa tungkulin at saka yung kanyang kahusayan sa pagganap ng kanyang tungkulin. Ang papalapit na kampanyahan ay nangangahulugan din ng mga pagbibitiw sa pwesto sa gabinete. Isa sa mga ito si MMDA Chair Francis Tolentino na formal nang naghayag ng kanyang pagtakbo bilang senador sa 2016 elections. Sa kabila ng nakatakdang pagbibitiw ni Tolentino, tiniyak naman ng palasyo na hindi maaapektuhan ang paghahanda ng bansa sa APEC Summit lalo na sa Nobyembre kung saan nakatakdang dumating sa bansa ang 20 lider ng iba pang member economy. Ang preparations for APEC ay nasa pangasiwa ng APEC National Organizing Committee na pinamumunuan ni Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at ang Executive Director ay si Ambassador Marshall Painor Jr. Ito din po yung parehong pangkat na nangasiwa sa matagumpay, matahimik at maayos na pagtanggap kay Santo Papa Francis noong nakaraang Enero at makatitiyak po ang ating mga mamamayan na gagawin ang lahat para ipakita ang pinakamahusay at pinakamabuting kapasidad ng ating bansa na maging host sa isang major international event. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.